At ayun nga ho, nagbabalik ang inyong lingkod, Carlo Mendez TV sa araw ng Biyernes, kabayan. Abangan ang pag-uusapan natin sa gabing ito. Three, two, one, let's go! At ayun nga ho guys, sa gabing ito, ang ating pag-uusapan ho ay itong, ewan ko lang ho kung ito ay inyong nabalitaan, pero laman ito ng mga balita, dyaryo at comics. Comics na ba sa panahon na ito? Ayan. Etong balita nanggaling sa Manila Bulletin, ayan. Nahaharap sa kaso estafa si Ken Chan di umano. Nagbibenta nga ba siya ng properties pambayad utang? Di ba? Sinasabi ko sa inyo eh. According ito guys kay OG Diaz, no, nadudurog daw ang kanyang puso. Kasi nga tungkol sa kapuso actor na si Ken Chan. Kilala ba niyo si Ken Chan? Siguro naman, no. Ito yung 'di ba yung parang may diferensya sa pag-iisip doon sa isang teleserye nung GMA7, kasama niya si Rita Daniela, 'di ba? Yung si Aubrey. Aubrey. Naduduro nga daw ang puso ni OG Diaz para sa kapuso actor na ito na si Ken Chan matapos madawit ang nasabing aktor sa kasong syndicated estafa. Ayan. According kay OG Diaz, mabait naman itong tao si Ken Chan dahil kilala nga niya ito personal. Ayan. So, di ko lang maintindihan kung bakit siya nagkaroon ng ganitong kaso, kabayan. Naibalita na ito ni OG Diaz sa kanyang programa na OG Diaz Showbiz Update na umano'y may warrant of arrest nga raw itong aktor na si Ken Chan at sa iba pang mga incorporator nito. Dahil nga sa reklamo ng ilang mga nag-invest daw sa negosyo niya. So, alamin natin mamaya kung ano itong mga negosyo ni Ken Chan. Ayan. Hindi naman daw, according kay OG Diaz, hindi naman daw niya maipagtanggol si Ken Chan kasi wala naman binibitawan so far as of now si Ken Chan tungkol sa kanyang kalagayan. Ayan. Or tungkol sa isyong kumakalat about dyan sa syndicated estafa na kaso sa kanya. Kung ito ay isang publicity, parang wala namang pelikula atang ginagawa si Ken Chan, guys, no, para magkaroon ng publicity ganito. So, kung hindi ito totoo, nasaan nga ba si Ken Chan ngayon? Ba't hindi nga di umano matagpuan? Ayan. Bakit hindi niya sagutin, no, ang mga ganitong klaseng reklamo sa kanya kung totoo man ito or hindi. Kasi sa totoo lang, hindi naman natin matatakasan yung ganitong mga sitwasyon sa buhay natin kung tayo ay may arrest warrant, guys, no? So, all we have to do is talagang harapin ito at umattend tayo. Oo. At ipagtanggol yung ating sarili. Ganoon naman talagang kadalasan ginagawa, di ba? Humarap ka sa kaso, and then pagtanggol mo sarili mo kung alam mong wala ka namang ginagawa. Unlike nung nangyari kay OG Diaz to. Kay Luis Manzano, 'di ba? Hinarap niya, tapos kay sino pa ba 'yon? According kay OG Diaz sa kanyang programa, si Ken Chan di umano ay nagtatago sa Nagtatago di umano sa Japan at Amerika. Hindi nga matukoy kung saan talaga sa dalawang bansa ito na doon di umano si Ken Chan na nagtatago ayon sa balitang ito, guys. Ayan. Sana nga raw, sabi ng mga kasamahan ni OG Diaz, harapin ito ni Ken Chan dahil hindi naman niya habang buhay itong matataguan at matatakasan yung mga asuntong isinampa sa kanya kung ito ay totoo man. Isang showbiz insider di umano ang nagsabi na nasa tagong lugar ito si Ken Chan di umano at talagang pilit siya nagbebenta ng kanyang mga properties. Bakit kaya siya nagbebenta ng properties kung totoo man ho, So, ayon nga doon sa usapan daw nila, sa usapan di umano nila OG Diaz sa kanyang programa, no, tinanong ng kasamahan niya na, so, ibig sabihin na OG, yung pagtatago niya at pilit niyang pagbebenta ng kanyang mga properties, yun ba ay preparasyon para harapin niya itong kaso isinampa sa kanya? Sabi ni OG Diaz, I think so. Alam mo naman, lola mo. I think so, sabi ni OG Diaz. Ayan. Isang property niya na ibinibenta di umano ay yung lote niya dyan sa Tagaytay. Ayon kay OG Diaz, guys. Para makabawas daw sa kanyang mga utang. Ayan. So, isang partner daw di umano ni Ken Chan kasi ang kumamkam sa pera. So,
parang hindi siya involved, parang hindi siya aware na may ganong nangyayari sa kanilang negosyo. So, since na ang pinakamay-ari nito, dahil nga sa negosyo, siguro franchise or may mga nangyaring mga investor sa kanya, nag-invest ng pera para makisosyo, mga ganyan, may ganun. O kaya, nag-franchise, mga ganun. So, yung partner dati umano ni Ken Chan ang kumamkam ng pera na nasabing ang mga negosyo ng aktor, kabayan. Oo. Yung most of the money. Sabi nga ni OG Diaz. Ayan. Ang tanong nung kasamahan ni OG Diaz, hindi ba daw nakiusap si Ken Chan doon sa mga sa mga taong nabiktima nitong allegedly syndicated staff about dun sa issue nila. So, ang sabi ni OG Diaz, ayon dito sa Manila Bulletin, mahabang panahon na daw ang ibinigay na palugit kay Ken Chan para maibalik yung mga inilabas at ininvest nilang pera hanggat nga dumating na ito sa demandahan. So, hindi natin ma-verify ito kung totoo or hindi kasi wala din namang sinasabi si Ken Chan. Pero kung nakapaglabas nga ng arrest warrant ang mga otoridad, malamang siguro totoo. Kasi hindi naman natin pwede paglaruan yung mga ganyang klaseng usapin pagdating sa batas, kabayan, kasi may pananagutan din tayo dyan kapag ginawa mong biro-biro yung ganyan, guys, ha? So ngayon alamin natin kung ano-ano nga ba itong mga negosyo ni Ken Chan, kabayan, ha? Ang isa sa negosyo ni Ken Chan, guys, itong Cafe Claus Resto Bar. Ayan. So yung the rest, hindi ko alam kung ano pa yung iba niyang negosyo. Kasi napakasipag naman na itong aktor na ito kasi marami siyang itinayong negosyo, guys, di ba? Ayan. May restaurant pa siya. Anong klaseng restaurant ito? Sa Timog Branch. Ayan, wait lang, ha. Ito isa sa negosyo ni Ken Chan, itong Deer Claus Steakhouse and Restaurant. So nag-branch out na pala ito si Ken Chan sa kanyang sa Timog, Quezon City. Ayan. So may branch na siya doon sa Quezon City. So yun nga guys, nag-branch out na rin pala itong kanyang restaurant na Deer Claus Steakhouse and Restaurant sa Balanga, Bataan. So, kung hindi ako nagkakamali, siguro ang nangyari dito sa mga kanyang kasosyo sa negosyo, hindi naman kasosyo, nag-invest or nag-franchise probably, no? Sa kanya, or may partnership na nangyari, and then, according nga doon kay OG Diaz sa kanyang programa, ang isa sa kaibigan niya, ang kumamkam di umano doon sa halos lahat ng kaperahan. Kaya, syempre, maiipit nga naman, itong si Ken Chan dahil siya ang pinakamay-ari. Ayan. So, guys, ganun, no? Yun ang kadalasan nangyayari kapag may kasosyo ka. Pero kasi sa mga ganyang klaseng negosyo kasi, kung kaya mo lang naman na mag-isa, much better na ikaw na lang mag-solo na magnegosyo. So, kung ako, halimbawa, may pera, pag ako may pera, milyonaryo na ako, no? Ay, nako, di na ako magkukuha ng hindi na ako kukuha ng mga taong kasosyo. Kasi mahirap sa ngayon yung ganyan, uso sa ngayon yung ganyan, lalo pa artista ka. Kagaya kay Ken Chan, artista siya. So, busy yung tao. So, may pinagkakatiwalaan ka dyan na hindi mo alam kung tatraidorin ka or di ba? So, mahirap magtiwala sa ngayon, nowadays. Kasi common na yan, sa isang negosyo, tapos may kasosyo ka, no? Ang mangyayari dyan, pag busy-busyhan ka dyan, pag hindi ka hands-on, pag hindi ka hands-on dyan sa ganyang klaseng, kahit anong negosyo, pag hindi ka hands-on dyan, malamang may possibility talaga na ikaw ay tatraidorin, dadayain ng kasosyo mo. Hindi man sa lahat, ha, pero my gosh, yung mga yan nga, mga kakilala pa nila, mga kaibigan na nga nila yan, pero nagkakaroon pa ng ganyang sistema ng panluloko sa isa't isa, di ba? Hay nako, basta ako, gusto ko na talaga sumayaw dyan sa Malate, day. Charot. Ang hirap din pag mayaman ka, pag marami kang pera, kasi maraming issue. Pag mahirap ka, marami ding issue kagaya dyan sa... Ay, yung laway ko naman nahilo. Wait lang, pasensya na kayo. Natamaan ba kayo ng laway ko, day?
Pag mahirap ka naman, pag wala ka naman kaya sa buhay, iniisyuhan ka din naman. Di puga ito, day na pamumuhay ito. Yung mga chismosa dyan sa palipaligid, ako, itahiin yung mga bibig ninyo. Ay, naku. Parang kala nyo, pagka-perfecto ng mga buhay nyo, ah. Ang gusto nyo, away gulo. Charot. Ayun yung aso ko. Lagi-lagi nag-i-istorbo. Down, B-boy, down. Ay. Oh, down na si B-boy. Good boy yan eh. Good boy si Bailey. Down na si Dali. Down na ikaw, B-boy. Down na si good boy. Good boy yan si Bailey. Down na siya. Oh, down na ikaw. Gusto mo talaga makita sa camera? Ay, isang bango-bango naman ang bata na ito. Oh, lips to lips tayo, lips to lips. Ay, ito. Oh, down na, baby. Down, dali. Oh, down na si B-boy. Down na dito, down. Down na si B-boy. Down na, down. Down na si B-boy. Ay, talaga niya magpumaba. O, down na si B-boy. O, down na, B-boy. O, down na. Good boy. Good boy yan. O, ay, ano ba yan siya? O, down na. Ikaw, down na. Dali. Down na si B-boy. O. Gugulo na naman yung aso. At yun nga ho, dahil may nanggugulong itong bata dito. Carlo Mendez TV is signing off. Keep safe everyone. Yan lang ho muna ang ating maiksing vlog sa araw ng Biyernes, kabayan, ha. So, dahil, alam niyo naman, naamoy-amoy niya yung microphone ko. So, keep safe everyone. Have a blessed weekend to all of you guys. Bye-bye. Oh, kiss na. Kiss to your mother. Kiss to your biological mother. Mwah. O, laps to laps dahil. Bye-bye. So, ayun nga ho, after ng vlog, itong itsura niya. Charot. Ayun, di pa ako nakaligpit dahil kasi after neto, mag-i-edit muna tayo. So, gumagamit tayo ng laptop ngayon kasi nga, may binabasa tayo dyan sa ating pinag-uusapan about kay Kenchan. Ayan. So, ayan. So, Carlo Mendez TV signing off. Ay, Carlo Mendez TV signing off. So, ayan guys ha. Kasi nanggugulo yung aso ko eh.